Vietnam. Kilala bilang pagkain ng mga lahing Inchik at Hapon, patok rin sa panlasa ng mga Pinoy. Mura at masustansya ang tokwa. Ayon sa mga eksperto, maraming bitamin at sustansyang makukuha sa pagkain ng tokwa. Ang tokwa is made from soybean. And tokwa, since made from soybean, is high in protein. Ang protein helps in building of tissues and fights infection and karamdaman. It's low in fat and high in total dietary fiber. Ang total dietary fiber, malaki ang may tutulong yan kasi nakaka-assist sa bowel movement. Pag hindi ka madumi, mas maganda kung marami kang total dietary fiber. It also reduces the risk of cardiovascular disease and mataas sa calcium, which prevents osteoporosis. Ang health claim ng tokwa is yung tinatawag na isoflavones. Nagre-reduce yan ng risk of prostate cancer for men and breast cancer for women. Si Leo, presidente ng Caloocan na nagsumbong sa bitag. Yung lugar na yun, tokwahan, talagang madumi. Talagang makikita mo doon yung mga pawis nila tumutulog. Doon pa mismo sa may bilihan ng tokwa, makikita mo doon habang nagbebenta sila ng tokwa. Doon makikita mo may naliligo. Tubig kanal doon, naghalo-halo na kasi talagang mabaho nga sa lugar eh. Kapag bumili ka doon, abutan ka ng tao. Kinakamay lang. Saan-saan na nila hinawak yung mga kamay nila. Bukod pa, nagsisibak ng kahoy. Kalawangin yung mga dilata. May mga ipis. May mga daga rin nun makikita doon eh. Mapapansin nyo yung lugar na yun, mabaho talaga siya, marumi. Agad pinagana ng bitag ang aming surveillance team. Nagpakalat kami ng mga bitag undercover upang kumpirmahin ang sumbong ni Leo. Dito sa 2nd Avenue, Caloocan City, natuntun namin ang inirereklamong paggawa ng tokwa na pagmamayari ng isang pulis na si SPO2 Benjamin Sales. Bungad pa lang ng paggawaan, eto na ang tumambad sa amin. Gabundok na basurang nakabalandra sa gate pa lang ng tokwahan. Pagpasok naman ng tokwahan, mga kinalawang na lata naman ang sumalubong sa mga bitag undercover. Pagmasdan sa mga kalawang na latang ito, inilalagay ang mga nalutong tokwa. Etong isa, nagkakalakal ng basura sa labas ng tokwahan. Pagkakita sa mga bitag undercover na kunyari bibili ng tokwa, dire-diretso sa loob, sabay hawak at balot sa tokwa. Maya-maya pa, nahagip ng bitag ang trabahador na ito. Nagluluto ng tokwa ng walang t-shirt at naliligo sa pawis. Hindi alintana na pagkain ang kanyang niluluto. Nang suriin ng bitag ang mga tokwang binili ng mga bitag undercover sa tokwahan, tad na mga itim na dumi na ito na animoy mga dumi ng daga. Kinabukasan, ikalawang araw ng surveillance ng bitag sa paggawa ng tokwa sa Caloocan. Ito naman ang naidokumento ng aming concealed camera. Ang mga tray na pinaglalagyan ng mga bagong lutong tokwa, pinagpapatong-patong at inupuan ng trabahador na ito, nakapatong sa basang-basa at maduming sahig ng paggawaan. Sakto naman nagluluto sila ng tokwa ng mga oras na yun. Present pa rin ang trabahador na nakahubad habang ang kanyang mga kasamahan nakasando lang at ang mga luto na tokwa mula sa katas ng soya tinitimbak-timba lang. Kanilang lutuan, paligid ng basura at kanal na kanilang tapunan, habang ang mga tokwa parang mga daing na nakabilad lang. Sa paghahati-hati naman ng tokwa, walang kahirap-hirap, kinakamay lang, walang suot na guwantes o gloves. Ang tubig na nasa drum na ito, panghugas ng kamay at kutsilyo, pansabaw na rin sa tokwa ngayon.
Sa tanggapan ng Food and Nutrition Research Institute, ipinakita ng bitag ang laman ng aming concealed camera sa inirereklamong paggawaan ng tokwa. Pag maraming salmonella or E. coli or other microorganism, posible na magkaroon ng diarrhea o food poisoning. Dapat ang safety and quality ng isang food product ay taken care of. Upang makita ang malinis at tamang paggawa ng pagkaing tokwa, nakipag-ugnayan ng bitag sa Banawe Soybean Curd Factory. Ang kilalang paggawa at bilihan ng mga produktong soya beans katulad ng tokwa. Sa Banawe Soybean Curd Factory, bumibili ng tokwa at iba pang produktong soya bean katulad ng tofu, taho, soya gelatin at soy milk ang mga malalakit kilalang restaurant sa buong Metro Manila. Ipinakita nila sa bitag ang standard operating procedure sa paggawa ng mga ganitong produkto. Dito sa loob ng paggawaan ng tokwa, pinanatili namin ang kalinisan. Malinis ang ginagamit namin, itong mga stainless, walang kalawang. Lahat ng gamit namin talagang malinis. Paghawak namin sa tokwa, gloves at tilang ginagamit namin. Kasi ang tokwa, mainit. Kaya kung plastic ang gagamitin namin ay maitindi sila malulusaw, sasama sa tokwa na paggambot namin. Yung amin pong nilalagayan ng tubig para sa pagwawash katapos ng mga production. Sa paggawa po ng tofu or tokwa, ito yung first step niya, grinder. Yung beans, diyan siya ginigiling. Pagkatapos mag-grind, pupunta siya dito para sa cooker, strainer. Ito po yung naghihiwalay ng liquid at saka ng solid. Ito naman po yung sineseld namin yung tofu, packaging machine. Dito naman po namin sinasalansan yung mga tokwa para pahanginan namin. Hindi pwedeng paghambingin ang mga lehitimo, malilinis at mga reputabling tokwa factory sa mga backyard at house show na maruruming paggawa ng tokwa. Hindi namin layunin ang manira o makasira. Iminumulat lamang ng bitag sa katotohanan ng mga mamimili upang makaiwas. Nakipag-ugnayan ng bitag sa tanggapan ni Dr. Season, ang Chief ng Sanitation Division sa Caloocan City Hall. Sa video footages na ipinakita ng bitag, nabigla at natulala si Doktora sa kanyang napanood. Saksakan daw sa kadumihan ng inirereklamong paggawa ng tokwa at lahat nilabag daw nito. Paraan nila ng pag-prepare ng food, talagang very unsanitary. In the sense na yung tao nila not properly protected, no apron, no hairnet, yung boots parang outdoor. Then yung sampayan nila nung pang nila ng taho, no? Kita mo sa ilalim is talagang napakarumi din, very unsanitary din yung pinagsasampayan nila na lugar. Then yung flooring nila, kasi requirement talaga sa mga food manufacturing. Flooring pa lang dapat malinis, walang mga crack. Yung surroundings niya talagang marumi, basa ang mga sahig, dilapidated ang mga sahig. Pagpasok mo pa lang kanina, makikita mo junk siya. Ang water source nila hindi covered. Kaya kumilos na ang grupo ng Sanitation Division kasama ang Caloocan Police at bitag. Sa bukana pa lang ng inirereklamong tokwahan, eto na ang aming nakita. Tiyempo may nilulutong tokwa ng mga oras na yun. Kaya nang pasukin namin ang kanilang lutuan ng tokwa, mga makabaliktad sikmurang tanawin ang tumambad sa mga Health and Sanitation Inspector ng Caloocan City Hall at bitag.
ginagamit sa pagluto ng tokwa. Hindi po kayo nahihirapan yan? Hindi naman po, kasi ito po kalyo lang yan eh. Hindi kayo nagugwantis? Hindi po, mainit po eh. Hindi, kung guwantis na tela. Hindi obra po, basta saka lalong mainit. Pag nabasa siya sa init, lalo naluluto yung kamay namin, hindi naahanginan. Basta bakit sa tubig, ganun talaga nang umabla. Siyempre mula umaga, babad sa tubig. Ito, sa ano na yan, namumuti yan dahil sa babad ng tubig, namumutla siya. Maya-maya lang dumating na ang may-ari ng inarereklamong paggawa ng tokwa, si SPO2 Sales. Ito po, ang plastic po niyan, doble. Minsan nung tatlo pa nga ho yan eh. Sige po yan, sige. Pagdating mo sa kalinisan, ano mo sa Ay, may violation ako dyan dahil yung data ko eh luma na. Eh, kaya lang, wala tayong magagawa, wala akong maglalagyan. Gusto ko mang bumili ng balding bago, napakamahal. Dati ngayon, mahirap. Lahat ngayon, mahal na eh. Dati po, ang mga tao gumagamit ng glove, sisira ng kamay, lalong mas delikado. Wala rin silang gloves na ginagamit. Ang toko naman ho, hindi naman nahawakan ng kamay. Biglang nakisawsaw sa usapan etong isang to. Siya daw ang barangay captain ng lugar. Dapat daw sa barangay muna idaan ang reklamo. Yun lang, sir. Kung may nagreklamo sana dito, sana naman, dinaan muna sa barangay. At least, nalaman natin kung anong problema, kung anong may bago, makita natin. At least barangay pa lang po, natignan na kung anong naging diferensya. Subalit, nabisita niya na ho ba ito? Nung ano po, hindi pa po kasi kami nagkakandak ng tungkol dito sa mga ganitong establishment. Ano ho ang masasabi niyo? Marumi ho ba itong pagawaan niya o malinis? Medyo meron. kaya ang hatol ng Caloocan Sanitation Officer. Una-una po ang sanitary working area. Madumi talaga. Dingding, isa may lapag, madumi. Pangalawa, inadequate protection of food. Nakatiwangwang, kaya nakita tayo kanina ron. Naliligo, diba? Tumatalsik yung tubig. Tapos kulang ang lighting mo sa ventilation, napakainit. Para rin sa manggagawa, kawawa naman din, diba? Tapos, walang proper attiring workers nyo. Hindi naka-uniforme, walang hairnet, apron. Wala kang basurahan na may waste receptacle na may takip. Yung lapag mo, wet and slippery. Tapos yung wastewater mo, tinanong ko yung tao nyo, pag nilinis, dumidiretso sa kanal pala pinagmugasan nyo. Tapos yung water supply mo, improperly protected. Umuulan, tumutulo, hindi natin alam. Tapos yung sanitary permit, kailangan i-redeem mo yung 30 days. Tapos walang health certificate yung workers. Tapos yung huling-huling, nasa tin cans na may kalawang yung ano. Although naka-plastic sila, yung receptacle niya, rusted na tin cans. Ang option po namin, i-issuean po namin si sir ng ano, sanitary order, violation ng provisions of the IRR ng food sanitation, PD 856, yung Code of Sanitation.